Bakit ikaw ang nagbukas ng pinto? Gulat si Kent. Nasaan ba si Julie? Naroon ang inis sa tinig nito. Ayaw kasi nitong magkikilos siya. Pina-day off ko si Julie. Tumawag na siya, malilate siya ng balik. Mag-isa ka lang pala dito ngayon? Padating na yun, nakapaghapunan ka na ba? Hindi pa naman ako nagugutom eh. Nangunot ang noon ng lalaki. Hindi po pwede yan. Dapat kumain ka. Baka nakakalimutan mong yung kalagayan. Dito ka lang at ipaghahanda kita ng makakain. Kent, wag na. But he already disappeared into the dining room. Sinundan niya ito doon, wala itong makikitang lutong pagkain. Tinamad siyang magluto. Sorry, hindi pa ako nakakapagluto. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala. Ipagluluto kita. Kung biro man, hindi niya alam pero kinindatan siya nito. Kindat na nagpasikdo sa kanyang puso. Nagulat naman siya sa narinig. Marunong ka magluto? Hindi man lang pumasok sa isip niya na taong kusina to. Parang hindi bagay. Aba, masarap ako magluto. Hindi mo pa nasusubukan ng cooking ability ko. Hindi ako eksperto sa kusina pero kahit papano may alam ako. Huwag na, ako na magluluto. Sarah, maupo ka na lang dyan, okay? Nilapitan siya nito at pinaupo sa silya. Now, wala kang gagawin kung hindi ang bantayan ako. Leave everything to me. Bubusugin kita. Naroon ang pilyong ngiti sa mga labi nito. Pinamulahan naman siya ng mukha. Isinot nitong nakitang apron. Pagkatapos ay pinakialaman ang laman ng freezer at nilabas muna doon ang mga kakailanganin. She animatedly followed his every move. Siyang-siya habang nagkukumahog ito sa kusina niya. Napansin na lamang niyang naglagay ito ng bigas sa rice cooker. Isang putahe lang ito, pero siguradong mabubusog ka sa sarap. Tinitimpla na nitong niluluto. Menudong-minudong lasa. Paborito mo yan, no? Ngiti ang naging tugon nito. Ibig sabihin yan, sasabayan mo ko sa pagkain. Parang yun ang tunay na intensyon nito. Alangan namang pagmasdan siya nito habang kumakain. Kung hindi mo mamasamain, alangan namang hindi kita patikimin ng paborito mo, lalo pat ikaw mismo nagluto. Tumayo siya at naglagay ng 2 pinggan sa mesa. Kumain sila ng hapunan. Pero nagtataka si Sarah, hindi ba ito hinihintay ni Diana? Malapit na mag-alas 9 ng gabi. Umuwi lamang ang lalaki bandang alas 10 pagdating ni Julie. Subalit bago umalis iniwanan sila nito ng pera. Nung huling punta nito doon, binigyan din siya ng panggastos. Sobra-sobra na yon. Sa sulat na natanggap, nagtaka si Liberty kung bakit sa isang subdivision na siya nakatira. Inahabilin pa nito sa sulat na tumawag siya ng collect sa kaibigan para makapag-usap sila. Yun nga ang ginawa ni Sarah nung gabing iyon. Tumawag siya ng collect kay Liberty. Ang nakasagot sa kabilang linya ay Korean ang salita at babae. Makailang segundo lang narinig kaagad niyang matinis na boses ng kaibigan. Kamusta ka na, Liberty? Kaagad niyang tanong. Tuwang-tuwa siya na marinig ang boses nito. Masayang-masaya ang kausap, walang kasing saya. Mabuti ako dito. Mabuting mabuti. Ikaw, kamusta na? Nagtataka ako sa'yo. Lumipat ka na naman ng bahay. Masyado ng misteryosang dating mo ha? Huwag mo kong problemahin. Siya nga pala, bago ko makalimutan, salamat sa pinadala mong pera. Sagutin mo muna ang tanong ko. Bakit sa subdivision ka na nakatira? Sa Makati pa man din yun. Huwag mo sabihing nag-asawa ka na. Mahirap ipaliwanag eh, masyado ring mahaba. Eh di gawin mo maiksi. Nagpakawala siya ng malalim na paghinga. Ako ang may-ari nitong bahay. Manganganak na ako 3 weeks from now. Pero wala pa akong asawa. Saglit na natikilan si Liberty. Nagbibiro ka ba? Buntis kang walang asawa? Ayoko ng ganyang biro. Kilala kita, matinong tao, hindi pa kawala. Patawad pero naglihim ako sa'yo. Nilisan ko yung dati nating inuupahan dahil nga sa kalagayan ko. Alam mo naman yung mga tao doon, walang magawa sa buhay nila. Paano ngang nangyaring nabuntis ka? Sa pagkakaalam ko, wala ka namang nobyo. Huwag mo kong gawing manghuhula. Sabihin mo sa akin kung paano nabuo yan. Buntis na ako nang umalis ka. At ipinagtapat na niya ang totoo sa kaibigan. Nakikinig naman ito sa kabilang linya, pero panay ang hipit ng paghinga. Inilihim ko lang. Diyos ko, pinandigan kong desisyong ito, Liberty. Sinadya kong buhayin ang magiging anak ko. Pero sino naman ang nagbigay sa'yo ng bahay? Alangan namang nanalo ka sa sweepstake, hindi ka naman tumataya.
Imposible namang nakabili ka ng bahay sa pinadala ko sa yung pera. 20,000 lang yun. Nagtapat ang aming landas ni Kent. Halata na noon ang aking tiyan. Simula noon hindi na ako pinatahimik. Pilit ko ang tinatangging anak niya itong dinadala ko. Kent ano? Kent Limho ko. Binata? Married? Santissima? Alam niyang kinagulat nito. Wala kaming relasyon, ang batang kanyang habol sa akin. Gusto niyang magkaroon ng magandang kinabukasan ng isisilang ko. Bukal naman sa loob niyang pagtulong. Ano naman ang sinasabi ng asawa niya? Hindi yata alam ng kanyang asawang binili niya ako ng bahay. Pero alam ng kanyang asawa na may anak siya sa ibang babae. Sa akin nga. Di lagi siyang nandyan. Alam naman niyang kabuanan ko ni. Meron akong kasamang katulong dito sa bahay. Suportado niya ako. Pero pag nakapanganak na ako, magtatrabaho ako ulit. Huwag mong iasa sa kanya ang lahat. Oo naman, ikaw, kailan naman ang kabuanan mo? Naisulat nito ang kalagayan. 4 months pa lang itong pinagbubuntis ko. Pero excited kaming lahat dito. Alagang-alaga ako ng mga magulang ni Samilo. Ni hindi nga ako pinapatrabaho dito eh. Reynang-reynang buhay ko. Nawala na ngayon sa kanyang sentro ng paksa. Mainam naman at nasabi niya ditong sitwasyon niya. Inunti-unti niya lang yon. Hindi pa siya handang sabihin ang lahat sa kaibigan. Si Samilo, kamusta? Wala akong maipintas? He's sweet and loving. Magpakabait ka lang. Gwapo ba? Sino? Yung Kent. Meron bang pangit sa mga mayaman? Sa kabila ng paglalahad ng kanyang kalagayan kay Liberty, hindi pa rin siya naging totoo sa kaibigan. Tinago pa rin niyang kanyang tunay na pagkatao dito. Hindi pa panahon, darating ang tamang sandaling ipagtatapat niya dito ang lahat. Kagaya nga ng plano niya, unti-unti niyang pagtatapat noon sa kaibigan. Nakilala niya ito na naghahanap siya ng maupahang bahay. Tamang-tama namang naghahanap ito ng makakahati sa inuupahang silid. Sa kabila ng pagiging GRO ni Liberty, ay naging kaibigan niya to, wala itong inilihim sa kanya. Bukas na libro ang buhay nito, kaya madali silang nakapagpalagayan ng loob. Hindi ka ba sinisita ni Diana kung bakit ginagabi ka na sa pag-uwi sa inyo lately? Usisa ni Sarah kay Kent pagkaupo nito sa across her. Nagkibit balikat lamang ang lalaki. Alam niya bang kabuanan ko na? Tumango ito. Wala naman akong nililihim sa kanya eh. Naging tapat ako kay Diana. Alam niya ding binili kita ng bahay. Sanay akong nagsasabi ng totoo. Natigilan siya. Ano sabi niya? Wala. Wala. Okay lang yun sa kanya? Hindi niya ako pwedeng pigilan sa plano ko sa aking panganay na anak. Nagkataon lamang na kailangan mo na matitirhan. Komportable para sa aking magiging anak. Masyado naman siyang maunawain. Kakaiba siya. Talagang kakaiba siya. Mahina nitong sabi pero madedetect ang puot sa tinig. Naikuyong pa nito ang mga kamao, galit na galit. Nagtaka man hindi na siya nagtanong. Matalas naman ang kanyang radar kaya napagtanto niyang may problemang dalawa. Pero sana'y wala siyang kinalaman. Lumabas sa sala si Julie. Sinabi nitong nakahanda ng komedor. Tinanong ni Sarah si Kent kung nakakain na to, hindi naman ito nagsinungaling. Pwedeng sumabay? Tumayo siya, sumunod naman sa kanya si Kent. Ilang gabi na ba siyang nakakasabay sa hapunan ng lalaki? Kaya minsan hinahanap-hanap niyang presensya nito sa komedor kapag naghahapunan na sila. Nakagawa na rin nilang magkwentuhan sa sala pagkatapos nilang kumain. Hanggang sa magpaalam ang lalaki na mostly ay inaabot doon ng alas 10. Samantalang ang pinakamaaga nitong uwi ay alas 9. Wala naman silang pinag-uusapang personal, kapwa nila iniiwasan ng paksan yun. Good night, ang habilin ko, wag mo nang sabihin, nakangiti niya sabi. Huwag kang magkikilo sa tayaan si Julie sa mga gawaing bahay. Magpahinga ka na lang at magpakalakas. Napailing siya. Sa ulado ko na ba? Pagbibiro niya, hindi lang umiti si Kent kung hindi malakas pang nagtawa. Nahawa naman siya. Noon niya lang unang nakitang humalakhak ang lalaki. Darn, but he look more dashing. Kampante ito doon sa kanyang bahay. At home na at home ito. Kaya sa pagkakataong iyon, feeling niya'y mag-asawa sila. Mag-iingat ka. Tumango ito, tumalis na. Umakyat naman siya patungo sa kanyang kwarto. Tama kayang kanyang nararamdaman sa lalaki? Hindi lang tuluyang nahuhulog ang kanyang loob dito. Kung hindi umibig talaga siya. Very strange. Sa isang very much married na tao pa. Nasa posisyon kaya siya para ibigin si Kent?
malulutas ng kanyang problema tungkol sa pinagbubuntis niya. Heto na naman, panibagong suliranin ang ibinunga nun. Lalo pa yatang bumigat. Anong iisipin ni Kent kapag nalaman yon? Siguradong pagtatawanan siya nito. Nakakasuya pero totoo yun. Umiibig talaga siya kay Kent. Paano niya mapipigilan? Noon at noon pa, nabihag na nitong atensyon niya. Pero hindi maaari. Kailangang masawatan niyang nararamdamang iyon. Hindi dapat isang katangahan ang ibigin ang kagaya ni Kent. Minsan na siyang nagpatangay sa kanyang emosyon. Alagang-alaga siya ni Julie, laging nasa oras ang kanyang pagkain, ang kanyang merienda at lahat. Reynang-reyn ang trato sa kanya ng katulong. Wala naman siyang reklamo, alam niyang mahigpit itong pinagbilinan ni Kent. Pinababantayan siya, siguradong alam na nito kung sino unang tatawagan sa oras na manganganak siya. Subalit isang araw, dumating doon si Kent. Tanghaling tapat iyon. May bitbit pa itong bag. Naalala siya, lalo nang malaman nito, doon na muna to titira hanggang sa makapagsilang siya. What? Hindi makapaniwala si Sarah sa narinig mula dito. Tama bang narinig niya? Napatingin siya sa traveling bag nito sa sahig. Anumang oras ngayon manganganak ka na, mabuti na yung naninigurado. Handa tayo. Baka kasi panarakitan ka ng tiyan ng gabi. Andiyan naman si Julie. Ibang magagawa niya at iba rin ang sakin, okay? Kaya ba niya magmaneho? Mahirap ang kumuha ng taxi sa gabi. Hindi ganun kadali. Si Diana, huwag mo siyang intindihin. She's in good condition. Hindi niya kailangan ng bantay, hindi katulad mo. Huwag na nating pagtalunan ng bagay na to, pwede ba? Alam mo tinutukoy ko, pagmamatigas niya. Wala si Diana, nasa Amerika siya. Ayun, kaya pala malakas ang loob na bantayan siya. Kahit nandito pa siya, wala rin naman siyang magagawa. Masusunod pa rin ang gusto ko. Tinawag nito si Julie. Pakidala nitong bag ko sa guest room, yung katapat ng kwarto ng Ma'am Sarah mo. Basta ka na lang nagdedesisyon. Hindi mo muna kinonsulta sa akin ng bagay na to. Naisatinig ni Sarah nang maiwan sila doon. Lumalabas na naman ang pagiging brusko mo. Papayag ka rin naman eh. Hamo sa susunod, magpapaalam na ako sa iyo ng maaga. Wala nang susunod. Bandang 4:00 ng hapong iyon nang lumabas si Sarah. Nakagawian na niya maglakad-lakad sa paligid ng village. Bagamat hindi siya lumalayo, subalit partikular siyang kinabahan ng hapong iyon nang makitang maroon na kotse sa hindi kalayuan. Kung tutuusin, nung isang araw pa niyang nakikitang nakahimpil yun doon. Ang kaduda-duda lang tinted ang mga salamin nito at pakaramdam niya ay nakatingin sa kanya ang kusino mang sakay nito. Nanood yun sa kanyang kalamnan. Subalit ayaw naman niyang isipin na tauhan ng ama ang lula nito. Nung kanyang iisiping natunto na siya ng mga ito, imposibleng mangyari yun ni hindi nga siya lumalabas ng subdivision. Kaya paano siyang matutuntun ng mga ito? Kung pwede nga lang bang huwag siyang lumabas ng bahay. Pero may punto si Kent, kailangan niya maglakad-lakad para hindi siya mahirapan sa panganganak. Kung paano yun nalaman ng lalaki hindi niya alam. Kung tutuusin hindi niya alam ang bagay na yon. Isa pa nababagot siya sa bahay, kaya tanging outlet na lamang niya ang naturang late afternoon walk. Nagpatuloy siya sa paglalakad, subalit habang papalapit sa kotseng kanina pa, tinitingnan, tumitindi ang kabang nararamdaman niya, lalo nang matapat siya sa kotse. Naging malikot ang kanyang isipan, paano kung biglang bumukas ang pinto nito at hilahin siya pasakay. Hindi siya makatingin ng diretso sa kotse. Pero sa sulok ng kanyang mga mata, pilit niyang inaaninag kung may tao sa loob. Wala siyang makita, nilagpasan niya ito. Lamang buhol-buhol pa rin ang kanyang paghinga, subalit pinatatag niya ang bawat hakbang. Wala kung dapat na ikatakot. Walang nakakaalam kung saan siya nakatira ngayon, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Pagkarating sa hangganan ng kanyang destinasyon, pumihit siya pabalik. Natuon ang kanyang pansin sa kotseng iyon. Nakita niyang nagmaniobra ito paharap sa pwesto niya. Kinabahan na naman siya nang makitang marahang umusad ito pasalubong sa kanya. Nangatog ng kanyang mga tuhod. Panganib ang naaamoy niya habang papalapit ito. Magulong kanyang isipan, wala siyang maisip na gawin. Mukhang pawisan ka na ah, natuon ang kanyang pansin sa nagsalita. Lumiwanag ang kanyang mukha na makitang kotse ni Kent. Nasa tapat niya ang sasakyan at nakangiting bumaba mula doon ng lalaki. Kent! Bakit? Noon ito napansin ng takot na mababanaag sa kanyang mukha. Nag-alala naman ito. Mukhang napagod ka na ng husto sa afternoon walk mo. Napansin niya ang kotse na minamasdan na lumagpas sa kanila.
Hindi kaya nagkamali lamang siya sa pananaw? Gumagawa siya ng sarili niyang multo. Hindi naman, nabunutan siya ng alalahanin. Masyado siyang tense kaya nakapag-isip siya ng mga bagay na kinatatakutan niya. Halika, sumakay ka na lang. Medyo may kalayuan pa ng konti ang bahay. Then, she was being ushered inside the car. Masyado naman yatang malayong nilalakad mo. Sakay na rin sa kotse si Kent, kinakalma pa rin niya ang sarili. Abot-abot ang paghugot niya ng malalim na paghinga. Pakaramdam niya, sumahol ay nakaligtas siya sa matinding pagsubok sa kanyang buhay. Ni hindi na nga niya namalay nakapasok na sa gate ang kotse. Kung hindi pa siya pinagbuksan ni Kent ng pinto at kinuha ang kanyang pansin ay hindi pa niya napansing nandoon na sila sa bahay. Hinawakan siya nito sa palad at inalalayan sa pagbaba. Muli sa pagdaiting na iyon ng kanilang mga kamay ay nagbigay sa kanya ng nakakadistorbong pangitain. Salamat, iniwan niya si Kent sa sala. Samantalang nagtuloy naman siya sa kanyang silid para maligo. Sa banyo habang nakatapat sa dutya, tuluyang nawalang agam-agam sa dibdib niya. Lumabas lamang siya ng silid bandang hapunan. Hinihintay ni Kent ang pagbaba niya. Nang makita siya, tumayo ito't inalalayan siya sa pagbaba. Tumuloy sila sa komedor, naghapunan sila. Naging malikot na naman ang kanyang isip habang kumakain. Sa ngayon, wala silang pinag-iba sa mag-asawa. Pagkatapos nilang maghapunan, nagdesisyon na siyang bumalik sa kwarto niya para matulog. Ang napansin niya, habang nakaharap si Kent ay napipipi siya. Wala bang goodnight kiss? Nagbibiro ba ito? Bago pa siya nakakilo, sinalikan siya nito sa kanto ng mga labi. Pagkatapos ay tumango ito. Senyales na pumasok na siya sa silid niya. Ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam, para siyang nakalutang sa hangin. She felt ecstatic. Halik pa lamang yun ni Kent, ang laki ng epekto. Naalimpungatan si Sarah bandang 6:00 ng umaga. Si Kent ang namulatan niya ng mga mata. Nagtaka siya, paano ito nakapasok sa kanyang silid. Ang tamad mo naman, rise and shine, mag-exercise tayo. Ikutin natin tong village. Tinulungan siya nitong makabangon. Morning walk, hindi ba yan ikandadong pinto bago matulog? Hintayin mo na lang ako sa sala. Tumuloy siya sa banyo pero bago yon napansin niya naka-running shorts si Kent at running shoes at ordinaryong puting t-shirt. Inumin mo na muna to. Sinalubong siya nito ng isang baso ng gatas. Ininom niya yon. Pagkatapos lumabas sila. Sabay silang naglakad at walang planong lalaki na iwan siya. Katunayan ay hawak pa nitong kamay niya habang naglalakad sila. Hindi ka ba natatakot na baka may makakita sa atin ng mga kakilala mo? Wala sa sariling naisatinig niya. Siguradong makakarating yon kay Diana. Ano naman ang ikakatakot ko? Kahit nabuntis ang aking kasama, maganda naman. Nakangiting sambit nito. Isa pa, wag mong iisipin si Diana. Wag mo siyang intindihin. Asawa mo yung tao, ayoko lang ng gulo. Patuloy sila sa paglalakad, dinadaan lamang sila ng mga sasakyan. Umiiwas lamang ako, paliwanag niya. Isang kotseng pagdating ang tumigil sa kabilang kalsada at dumungaw sa bintana ang sakay. Kasunod noon ay bumaba ng kotse ang lalaki at lumapit sa kanila. Good morning. Siya nga pala Sarah, kaibigan ko, si Jake Montalvo. Dito rin sila nakatirang mag-asawa. Ipinakilala ni Kent ang lalaki sa kanya. Kamusta ka na Sarah? Mukhang kabuanan mo na. Nahihiyaman, tumango siya. Anong ibig sabihin noon? Alam ng mga kaibigan ni Kent ang tungkol sa kanya? Ganun ba kabukas ang buhay ng lalaki sa mga kaibigan? Saan kanyang galing pare? Sa ospital pa? Tumango si Jake. Mahihain pala itong si Sarah eh. Sige na, hindi ko na abalahin ang ehersisyo nyo. Wala pa akong tulog eh. Ninong ako ha? Sa kanya to nakatingin. Sure, mahina niyang sambit. Pagkatapos itumawid ng lalaki at sumakay sa kotse nito. Kumuway pa ito ng umusad ng sasakyan. Doktor ba siya? Nagpatuloy sila sa paglalakad. Kasintalas ng scalpel ang mga kamay at mata. Surgeon, magaling na doktor. Isa ring doktor ang kanyang asawa, si Eden. Siya ang magpapaanak sa'yo. Yung Eden, tumango si Kent. Hindi naman nila inikot ang subdivision na kagaya na sinabi nito. Pagdating sa main gate, naglakad na sila pabalik. May napansin ni Sarah ang maroon na kotse. Kinabahan na naman siya. Pasalubong yun sa kanila. Mahina lamang ang takbo nun. Sino ba talagang sakay nun nang tumapat sa kanilang sasakyan? Damang-dama ni Sarah ang mga titig na nagmumula sa loob ng kotse. Hindi kaya kamag-anak ni Diana? Sarah, bakit?
Nanlalamig ka, pinagpapawisan ka ng malapot. Something wrong? Hindi binibitawan ni Kent ang namamawis niyang palad. Nasa tinig nito ang pangamba. Pagod ka na ba? Hindi na niya ngayon makitang kotse. Madali na ako mapagod. Hindi niya masabi-sabi kay Kent ang tungkol sa kotseng maroon. Masyadong komplikado. Kung naging ibang lalaki si Kent, siguradong mamamroblema siya ngayon. He was one of a kind, kakaiba. Ang swerte na magiging anak niya. May suportado at mapagmahal na ama. Naroon na sa komedor si Kent at nakabihis na. Nag-almusal sila. Habang kumakain, lihim namang minamasdan ito ni Sarah. Mas gwapo pala itong tingnan kapag bagong paligo. Very refreshing. Pagdating ko mamaya, dapat nakahanda ka na. Maglalakad na naman tayo. Tapos na itong mag-almusal. Bye! Hinalikan siya nito sa pisngi. Sinundan na lamang niya ito ng tingin. Kagabi hinalikan din siya nito ng goodnight kiss. Tila nasasanay na itong halikan siya whenever he like. Hindi nito isinaalang-alang ang nararamdaman niya. Pagdating kinahaponan ni Kent, nakahanda na si Sarah. Kaya mabilis na nagbihis ang lalaki. Buwaba ito ng hagdan habang nagsusuot ng damit. Pinsan pa siya nabigyan ng pagkakataong masilip ng mabalahibo nitong dibdib. That night, before he could bid her goodnight, naisara na niya ang pinto. Mabuti ng ganun pa man, pinanabikan niya ang halik nitong iyon kahit na goodnight kiss.